yung naging adjustment nila in terms of their mindset. But remember, para sa mga nanonood sa atin sa TikTok, may goodie bag tayo dyan. I-click nyo lang dyan sa may top left corner at ilagay at i-comment no, kung sino ba ang mga napupusuan nyo para sa YouTube. Yes. Sa mga nanonood sa YouTube. Hashtag RSG ba or hashtag Onic? Yep, ito na. Ito na yung chance nyo manalo ha. Malaki-laki ang pinamimigay yun. 4 na winners ng 1,000 diamonds. Oo, Star Match to eh. Oo, ang mapipili. Superstar match. Superstar match actually ang ating nakikita. So, magkakaalaman na tayo. Ano ba to? Ito ba yung magiging isa pang 2-0 o ilalaban talaga ng Onic na dalhin tayo sa Game 3? Ay, nako. Kung ako tatanungin, kasama ko si Brigida at si Chantel, pwedeng ma-activate. Ay, nawala na yung ano Nawala namin. na ba? eh. Nawala na ba yung curse? Oo. Nawala na? Oh, parang pasulyap-sulyap lang. Okay. Baka dito sumulya. Ito sumulyap din si Light, by the way. Okay, so andito yung mga pokes mula kay Super Prince. Masakit na rin talaga ha. Valentina sa early. Pero magkakasalbungan. Aqua, hahatakin. Masakit yung damage. Pero magkukulitan lang naman na ganyan yan eh. Hindi na ako naniniwala sa dalawang yan eh. Ano yan? Yung maaga-agang aksyon na ipinapakita at dinadala talaga sa atin ng dalawang kuponan. Hindi nila tayo binibigo dun sa, sa graph na meron talaga tayong kailangang bantayan na ma-aksyong early game from these two teams. Pero ayun, sa sobrang daming aksyon, wala na agad mana para dito sa Valentina ni Super Prince. At parang tinatry pa rin naman yata ni Light gawin yung yung literal na didikitan mo, hanapin si King Kong dito sa Cho. Oh, para ano lang talaga mapigilan yung jungling pattern kasi hindi nag-strength nila kanina na na-force nga na mag-side boost or mag-clear sa sides si King Kong para mga habol. Tsaka nauna din kanina yung side ng RSG in terms of rotation. Uy, may habol atang gagawin dito. Maipit pa si Light. Kaso hanggang saan siya dadalhin nung pagdikit niya na yun dahil kamuntikan si Light kanina. Mabuti na lamang at nandoon din si Demon Kite at kahit papaano'y naalalayan siya. So, medyo mas nagiging na rin dito. Nagtutulong-tulong na maaga pa lang ang Onic Philippines. Oo nga, tsaka si Escalera gusto ko yung ginagawa niya. Sobrang aktibo, lagi nagpapakita. Lagi niyang hinahanap kung saan ba nakapwesto itong si Demon Kite. And ito yung nawala nung game number 1 eh. Kasi, again, hindi niya maaatim eh. Masakit yung damage. Kumbaga, kapag kinulit niya yung kalaban, bibigyan at bibigyan talaga siya, no? That's an Arlot hero. So ngayon, para sa Turtle, libre ito para sa Onic Philippines. Hindi na pinalapit ng RSG. Nauna din na mag-level 4 si Gem, kaya din na nauna na nakapwesto dito ang side ng Onic pagdating doon sa may objective. And kinagandaan dito para naman sa RSG, regardless kung nakuha dito yung Turtle objective, lamang pa rin naman sila. So ibig sabihin yung mga neutral jungle na kukuha nila. Uy! Purify na yun na alam ng RSG na wala para kay Super Prince. Pero hindi na rin nila ipagpapatuloy pa kahit onto gem man lang yung engage kanina. So, ito kumpara sa game number 1, medyo pabitin-bitin yung mga nakikita nating action. Hindi sila nako-commit katulad ng kanina. Sneak peek lang, sneak peek. Tsaka naka-Nolan din kasi si Demon Kite. Alam natin medyo item dependent itong hero na to, no? And kailangan mong maka-snowball. Pero again, kung RSG, pwede nga talaga silang lumaban na sana, no? Para makakuha ng early kills itong si Demon Kite. Pero nag-iingat sila eh. Kailangan nilang hayaan na makakuha muna ng farm. Pero si King Kong ay dumadive na. Naku, nakuha niya yung orange buff pero hatakin na ng Ghost Bursters at nandoon din natin itong si Super Prince na siyang magiging first blood para sa RSG. Uy, pero hindi pa tapos to ha. Nandito na rin yung Lost Insanity pero may reset mula sa Netherrealm. Naligtas din siya ng Netherrealm tapos yung final stat medyo na-cancel yata kaya ngayon pa lang siya ginamit. At si Escalera ay tutumba sa Ghost Bursters na ibinato doon ni Aqua. So yung RSG unti-unti na yatang nakakakuha ng timpla. Yeah. Grabe nga dito yung pinaka-targeting ng side ng RSG kasi all along we thought ng target nila was King Kong pero yung pala bigla ang si Light ay naka-ready sa kanilang pagsipa. At again, the layering of skills ang nakikita natin umangat para yung side ng RSG. Okay, so King Kong naramdaman pero nakuha na naman niya yung purple buff para dito kay Demon. Kahit talagang ginugutom niya, hinahayaan o hindi hinahayaan ni King Kong na makakuha itong si Demon kahit ng kanyang mga buff. Yep. Parang karagdagang pigil aggression pa yata yun dahil yung energy na kinakailangan sana ay nasusuportahan ng purple buff ay nade-deny. Pero speaking of deny, si Light dito ay hindi yata masyado makaka-aggro muna. Sobrang pinawasan at na-poke na siya ng Onyx. Pero Nats nandito na rin, present para sa laban. Nagamit niya ang kanyang final slash at siya pa ang nakakuha nung
Turtle kontra sa Onyx. Kaya parang gusto na yata nila ipagpatuloy kung ano yung kanilang nasimulan. Nag-figure out na si Jem. Pero nandito si Super Prince ay naabot sa Netherrealm. At nandito na rin, ginamit yung way of the Dragon Ball pa Escalera na medyo pinalayo. Pero sasapat naman ang damage nila para siya ipatumpahin. Kaya naman sila King Kong kinakailangang tumakbo. Pero hindi na yata siya tatantanan. Nabitin ang Magya, pero sabi ni Nats, hindi pa rin yan. Kukunin nila yung kill on the 3 members of Onyx. Aksyon kung aksyon! Task Force RSG activated! Grabe yung ano talaga, wala na akong masabi kung paano dito. Yung parang interconnected yung mga bituka yata mga players ng RSG na okay, 3 seconds mawala na yung ano, yung crowd control ko dito. Okay, nakaredy rin yung isa. Gusto na natin sabihin dito is alam nila kung kailan talaga gagamitin yung kanilang mga skills. Even ako, yung sinabi natin, yung kanyang Netherrealm, minsan ay ginagamit din na pang-engage for a team fight kasi hinabol talaga nila para maabot yung mga players ng Onyx. And okay, Oo, medyo namataan nga lang doon sila pero napakaganda nung kanyang naging pagtakas with a Junpo. So kahit pa paano kamunti ka na sana yun pero nailigtas pa niya ang kanyang sarili. Kaya naman RSG medyo magtatry yata mag-focus sa torre sa baba. King Kong and sina Super Friends mag-iingat-ingat lang muna yata. Hindi biro yung pakiramdaman na namamagitan dito sa dalawang kupunan ngayon. Iba kasi yung naging early ng RSG kanina pa eh. Grabe, super aggressive RSG ang ating nakikita. Si Jem na napilitan kagad mag-first item immortality para lang makasurvive doon sa ginagawang onslaught ng RSG Philippines. 4.4K. Pero ang flow nila dito sa ibaba ata ha. Ito na naman yung kanilang naging pagpapalibot sa first tier turret at mukhang yung Piraga Armor ay magbababay na kaagad para rito kay Jem. Kasi hindi rin siya tinatantanan ng mga members ng RSG pag nakikita siya eh. grabe, parang every time nakikita niya si Jem, parang most of the time nawawala agad yung Piraga armor niya. Kasi alam nga nila dito na ang purpose din talaga ng export ni Jem is to zone out players para mas tumagal leader makapwesto yung mga Onyx or kanyang mga teammates pag mayroong mga objective play niya. Because of the zoning out, 4.6k gold lead by the way dito ang RSG para sa atin level 5-0 para sa 16 or 6 minutes na laro. Grabe, lolobo pa to kasi babasag muli sila dito sa may bandang ibaba. Demon Kite, available na rin yung kanyang Malefic Roar. So talagang pasakit ng pasakit. Oo. Kung may spaghetti pababa, pataas, ito pasakit ng pasakit. Pasakit lang, parang pahukay din ng palalim-palalim para dito sa RSG. Kasi 5.3k para dito sa Roger versus Zakari. And ang hirap niyan, di ba si Demon kahit more damage. Yung item niya dito is meron pang Blade of Heptasis and even yung kanyang Malefic Roar nga na binabanggit ni Burrito kanina against a tank. So, kahit si King Kong pwede nang bigyan. Yeah. Parang yun yung gusto nating sabihin dito para sa ng RSG. Kaya parang ang hirap kung ikaw yung Onyx na kung paano magko-contest. Kasi kahit yung pang split push nila, mahirap na rin kasi malalim na yung push dito ng RSG. Hindi naman pwedeng si Jem yung pang push nila or pang split push kasi kailangan nila as front si Jem. So talagang kailangan lang nilang tiis pogi. Kailangan lang nila ditong makahabol pagdating sa items. Yes, yung counter setup potential naman ay hindi sobrang wala dito sa lineup nila. Nandun yung threat ng isang magandang I am offended mula kay Escalera. Pero iisipin mo rin kasi yung double o yung dalawang naka-purify ulit na players sa RSG na ganito na rin yung naging situation kanina. So kahit nasabihin natin na huhuli nila itong si Aqua or si Kusei ay natakatakas lang, maano na malaking bagay na sa kanila siguro yung matanggal nila yung Purify ni Aqua para at least alam nila is mag-engage sila ulit. Wala siyang panakas doon at paggamit ng Netherrealm. Pero nagamit niya agad this time para iligtas si Nat. Na makakapag-set up pa doon sa lamang membro ng Onyx. At nandoon na ngayon lahat insanity at masasapak ngayon para makabawi kahit pa paano. Pero masakit na yung mga nakikita natin ng Ghostbusters. Isa-isa na tumatakbo mga membro ng Onyx. At may flicker pang nagamit dahil nakita na nila yung kamuntikang pagkakakalmot na gagawin ni Kusei kanina. Yeah, Escalera and Nats ang naging kabayaran na doon sa naging team fight ngayon. May Lord na available pero magre-reset muna ang RSG at Onyx Philippines. Good na na nakapag-disengage agad yung Onyx no moment na yun kasi very detrimental yun just in case na nakakuha pa ng isa yung RSG kasi pwede nang simulan yung Lord if ever. Ay, parang kanina bago ako magsalita nandito si Aqua. Pinakamaraming recall sa kasaysayan ng MPL Philippines. Oo, si Aqua talagang kalmado lang gumamit ng Faramis pero pag ayan na. Pero speaking of ayan na, pag nakikita talaga si Jem, hindi tinatantanan. Tapos nagamitan pa ng final slash. Ngayon mukhang mawawala na yung immortality niya. Si Escalera ay sinusunod na. Pero last insanity, may kakasa pa. Escalera medyo nandoon
Onyx sa ginagawang full-blown team fight ng RSG and yung Lord ay maaari nilang makuha yung Jezebel. Pero pinoprotektahan lang at tinatapatan ng mga recalls ni Aqua si Kikong sa mukha. Grabe si Aqua at saka si Nats. Di ba? Crowd control kung crowd control. Pag nakita nila dito na naka-last insanity si Gem, diretso gamit ng Netherrealm. Ay, it rhymes ba? Oh, i-try. Oh, Gem, Netherrealm. Oh, basta. Galing. Wait. Oo, Ay, ayan na naman yung mga recalls. Grabe naman Wala kasi. kay Aqua, pero tandaan mo Aqua, may mga sa history ng MPL Philippines, marami ng mga nag-recall na nabaliktad. Nabawian. Kaya parang kailangan yatang tipirin muna ng onte yung quantity of the recalls. Oo. May recall ano ba tayo? May recall count ba tayo? Hindi ko dyan, kailangan Direk? na natin ng recall count eh. para lang mas siguro natin kasi kanina pa napipindot eh. Well, ang sakit nga naman ng Ghost Bursters ni Aqua for some reason kanina pa eh, May no? multiplier kasi yan eh kapag tumatama eh. Oo, no? nakakadagdag. Mas maraming hero. Pero Lord is up. Andin sa may bottom lane pero that's just a level 1 Lord. Hindi pa ito yung Luminous. So ngayon, RSG Philippines 9K, pero testing lang daw, sabi nila. May recall din na ginagawa dito ang RSG. Suko muna ang RSG. Samantala. Kaso parang kung ikaw dito yung side ng Onyx, parang ang pinaka pwede mong pang comeback or pambaliktad ng sitwasyon ngayon is yung Yung recall. Yung recall. Ako na-try ko na yan dati, TP-TP lang, ganyan. Ay! Oh! Wait lang. Wait lang, antayin nyo daw siya na Demon Guide. Antayin nyo, ayan. Let's vote in! Sila daw mag-let's vote in, ah. Parang ano yan, nagkita-kita, nag-reunion sila Vegeta. Let's vote in. Iba, Hindi, Voltes Live. Sino unang nagsalita sa ko? Chada, Chala. Oh, sige na. Si Vegeta, si Trunks, Lahat. si Shoutout sa Piccolo. mga anime lovers. Ay, Oy, hindi ko ba my lovers? Gem dito, mukhang nabigyan Iko! ng ulit at si Light nakahanap ulit ng magandang target. Grabe. It's Super Freeze na mapipilitang gumamit ng Netherrealm this time. So, isa na namang major resource na alam ng RSG ang na-burn sa side ng Onyx. Grabe maglaro yung RSG. Ang flawless nung nila. Pang-exit nila, entry at saka exit points. Kasi if ever na mag-engage yung Onyx, meron silang sagot. Pwede natin sabihin na wala silang unnecessary movements when trying to fight against Onyx. Yeah, play na play ngayon ng RSG Philippines. Palong-palo, 20 seconds para sa ating next na Lord. Ang tanong, safe nga ba na mag-contest para sa Onyx Philippines? Gayong Luminous Lord na ang kanilang haharapin. Pwede sila mag-contest, although parang hindi sila mag-contestin. Ako, si King Kong ang nahanap this time at mukhang bibigyan ng agad Guseo ng killing spree. At nawala pa yung retry holder ng mga Sonics. So karagdagan lang tong advantage para sa Raiders na ngayon ay mukhang biniburst down na agad-agad itong level 2 Lord. Paliit ng paliit ang tsansa ng Onyx Philippines. At ngayon ay kakailanganin nila ang lakas ng pamilya. Sabi nga ni Vin Diesel, family lang ang pwedeng sandalan. Pero Onyx Philippines, hindi pa rin naman imposible sa kanila. Mataas ang clear wave. Andyan si Gem, andyan si Super Prince. And pwede nilang ilaban to under the turret. Pwede silang mag-dive anytime. Actually, 2 hit na lang to. Or yung sa may Lord, pag nagkaroon Yung na ng skill dive? yung Lord, yung dive ng Lord. Actually, pwede na yata, sira na yata ito pagka napasukan. Oo. If ever. So, 9-1 yung score natin, 13 minutes, 11K Wow. lead. So, ano na to, hindi na lang siya sa itemization yung magiging discrepancy pagdating doon sa mga heroes natin, but also yung, di ba pag level 1 yung sabihin na natin, level 2 yung specific hero, mas mataas yung damage, even yung cooldown, Ayan na. ay mas magiging mahirap pa nga nasira na yung sa level lane. Sira din yung bottom lane. Nako, iniisa-isa na nga ng RSG. Ito na yung task force. Ang sakit na rin ng multiplier mula doon sa Ghost Bursters. Yep. Mula dito kay Aqua and RSG. Na total domination para sa kanila. Tsaka nakikita mo pa rin sa RSG yung respetong meron sila for the wave clear or the potential ng Onyx na makabaligtad, na makabawi. Pero babalik na rin nga pa nila this time dahil medyo bumuelo doon ang RSG. Kaso si Light yata ang medyo gustong bigyan. Super Freeze na lang! Mula doon sa gilid ay bibigyan din ni Demon Kite. So kahit nakatutok na sana sila doon sa pag-punish
Tunawi-alawi literal. Ngayon, ito na ang magpasok ng RSG Philippines. Kailangan kumapit ng Onyx. Retre ginamit na rin, pero ito pa yung panibagong wave. Naku po, wala na naman ang pinaga-armor dito ni Jem. Hindi ko muna Sipa! itagal yung final slash pero may kumunay ng Sipa. Kaso medyo madedenay doon si Light na tapusin ang kanyang nasimulan. Dahil merong depensa na talagang matibay na pinapakita ngayon ng mga Sonic. Kaso sasagutin siya ngayon ni Kusei na pinagkakakalmot na sila at si Nats na bumivengeance in vengeance out lang bigla. Pero mukhang makaka-respond na yung iba at mag-out na muna ang mga Raiders. Buhay pa rin ang Super Family. Pero narito na ang next wave round 3 para sa RSG versus Onyx. Gusto nilang depensa nito, pero gusto na rin ng Ang Raiders sakit! tapusin to. Aray. Ang sakit nung Ghost Bursters. And mukhang ito na nga ang gusto nila at ang sigaw na natapusin ang laban dahil ang Raiders ay makakapigil sa mga Sonics! Putol ang win streak. Kakaibang performance sa pinakita ng RSG. The term is flawless. The term is